Naglunsad ang Administrasyong Marcos Jr. ng isang pasilidad sa lalawigan ng Cebu na magbibigay ng pansamantalang tirahan, serbisyong medikal at tulong pangkabuhayan sa mga taong naninirahan sa lansangan. Nagbabalik si Kate Rania para sa detalye. Sa hangarin na mapagkalooban ng tulong ang mga kababayan na walang tirahan, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong Pag-abot Processing Center sa Cebu bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan para tulungan ang mga taong naninirahan sa lansangan. Ayon sa Pangulo, layunin ng sentrong ito na mabigyan ng mas maayos at agarang suporta ang mga walang tirahan mula sa serbisyong pangkalusugan, pagkain, damit at pansamantalang matutuluyan hanggang sa psychosocial support at tulong pangkabuhayan. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development, mahigit 600 individual na ang naitalang walang tirahan sa Cebu. Sa ilalim ng Pag-abot program, personal na inaabot ng pamahalaan ang mga pamilyang nasa lansangan upang matulungan silang makabangon at makapagsimulang muli. Katuwang ng DSWD, ang Department of Interior and Local Government at mga lokal na pamahalaan, sinisiguro nilang maisasama ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa mga programang tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at iba pang serbisyong panlipunan. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr., ininspeksyon niya ang iba't ibang pasilidad ng center kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian at iba pang opisyal. Kabilang sa kanyang tinignan ay ang klinika, assessment at processing area para sa profiling at biometrics, kainan, maging ang mga tulugan para sa kalalakihan, kababaihan at mga pamilya. Mayroon din mga child minding area, lactation room para sa mga ina, silid para sa mga senior citizen at mga lugar para sa panalangin at iba pang aktibidad. Ayon sa punong ehekutibo, higit sa pansamantalang tulong ang layunin ng programa. Hangad-an niya ng pamahalaan na maibalik ang dignidad at pag-asa ng bawat Pilipino at matulungan silang makabalik sa kanilang pamilya at komunidad. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Rania, Congress News.